Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Kristan at ngayon ang bisita natin sa ating show ay si Lovely Granada. Hello, Mr. Kristan. Don't Hello call me sa mga... Mr. Nakakahiya naman, Mr. Hello, Sir Kristan. Ayan, sir talaga. Nahited. Pero sa mga hindi alam, Lovely, she's a vlogger that's primarily on TikTok and Facebook, tama? Yes po. What about YouTube or Instagram? Wala nga akong Instagram wala eh. kang Instagram. Wala akong Instagram. Pero meron akong X, pero hindi siya active. As in, zero following, zero followers. Okay, interesting. At kaya naimbita natin ngayon si Lovely. Kaya kita inimbita, Lovely. Kasi nakita ko nga yung mga banat mo on social media laban sa mga fake news, sa mga propaganda, disinformation. And what's unique is, you're one of the few na nakita ko na ginagawa to in Bisaya. Oo. So are you natively Bisaya? Taga saan ka? Yeah, interesting. Kasi, born in Butuan City, Mindanao. Oh, wow. Yes. Taga-Butuan din ako. Taga-Butuan ka. Pinanganak ako sa Butuan. Pinanganak ako sa Butuan, Bangkasi. Ako naman never tumira sa Butuan. Oh. Doon lang ako pinanganak and then... Wow. That's... Yeah, okay. so I don't know how to speak Bisaya. But yung ba, okay, so you're from Butuan. Yeah, born in Butuan, hanggang grade 5 doon nagstay. Then grade 6 to university, Jensan na ako. So Jensan is actually considered my like hometown na kasi mas longer ako nagstay doon eh. Okay. And then after university, doon na nagmaynila na ako. Nagmaynila ka na. Okay. Kasi after that, actually maglo-law school nga ako after ng university, pero nagkaroon ako ng calling. Calling. Anong calling yun? Sa labas, ang tawag doon Bible School. Pero sa church namin, it's called Truth, Life, and Character Training. Para siyang, you're gonna be there, magsuschool ka, and learn to live the proper Christian life doon sa Malabon. Yeah, so parang, sige, before mag-law school, eto na muna. Kasi parang panata ko yun since I was a kid. So, sige, saka na muna yung law school. Actually, hindi nakapag-enroll. Pumasa na ako sa exam sa MSU College of Law. Pero inano ko siya, parang, sige, saka na lang. Kasi pwede naman siya in 5 years ka mag-enroll eh. So, ayun. Yun na, nag-Bible school. But, I had a change of heart after nun. After a year lang, actually, hindi ko tinapos yung 2 years. So, ayun. Wow, okay. And then, paano ka napasok dito sa vlogging na to? At bakit nag-umpisa to? Kasi, para sa akin nga, isa sa mga importante to sa viewers natin, na nakita ko ay, you were doing this in English at saka Bisaya. And I found that very important, knowing the fact na pag tinignan mo yung mga surveys, sometimes I don't believe them, pero it's possible that it's true. Karamihan ng mga taga Mindanao ay malakas ang suporta sa mga Duterte. At nare-realize ko ay dahil parang walang mga Bisaya na lumalaban sa fake news, disinformation, at propaganda na kinakalat ng mga Duterte. Kaya lumalabas na isa lang ang katotohanan nila. Yun. Kaya naintriga ako sa ginagawa mo eh. Okay. Actually, since 2016, ano na siya eh, para na siyang boiling inside of me, pero never ako talaga, alam mo yun, I tried to stay away from politics. Kasi sa church namin, kung kahit ano man yung nangyayari sa gobyerno, we just really had to pray. Kasi, talking about politics, parang considered death siya eh. The moment you touch politics, that's already like death, spiritual death. So, talagang, and in consideration of others din, hindi din talaga ako, parang, kumbaga, hindi talaga ako pumasok sa mundo ng politika and I don't want to talk about it. Pero, nagiging talagang I resisted Duterte's way. Pero actually, nung una medyo napabilib pa ako sa kanya kasi matunog siya sa Mindanao growing up, mabango yung pangalan niya sa amin. Pero nung tumakbo na siya and then, I actually gave him the benefit of the doubt. Wala pa akong alam tungkol sa Davao Death Squad, wala pa.
So parang, uy, from Mindanao. Kasi yun yung ano namin eh. Like for such a long time, walang Bisaya na presidente. Right. Parang nakaka-boost ng pride kasi as Mindanaoan eh. And, okay. you know, ma-pride ang mga taga Mindanao eh. Ma-pride ang mga Yes. Bisaya sa Oo. totoo lang. And to have someone, you know, as having a Bisaya as president, talagang at first parang, wow, sige nga. Pero nung kampanya kasi, nung nagsimula na siyang mag-joke about rape, that really, no, this is not the guy that I want to support. Doon ako na-off. Hanggang sa nagpatuloy yung mga bagay na ayoko. Kasi they go against my principle, not Right. only as a Christian, Right. but as a human person. So, ano siya eh, naipon sa loob ko hanggang sa sumabog to nung namatay si Eman Atienza. Oh, wow. Okay. Kasi actually, even before that, nag-decide na ako na, okay, since marami sa mga brothers and sisters namin sa paniniwala, ang Duterte supporter, yeah, actually, dapat nga hindi namin pinopost yung ano namin eh. Kasi medyo ano kami we are very careful of our testimony in public. Pero nung nakita ko na, wow, these are serving brothers and sisters, mga anak ng elders namin sa church. They were posting, like, etong hour na to, magpo-post sila about sa mga meetings namin sa church, magpo-post ng biblical verses, and then the next hour, propaganda. Pro Duterte. Gina-justify yung extrajudicial killings. So talagang, wow, I cannot stand this. So, instead of calling them out sa comments, minsan kino-call out ko sila sa comments, but I had the feeling na, okay, sige, sa group chat na lang namin. Kinall out ko nicely actually, sabi ko, you know, wala naman ako magagawa kung gusto niyo maging DDS. Pero, kung gusto niyo maging DDS, dapat DDS kayo all the way. Right. In okay. public, DDS kayo all the way. Pero when you declare at the same time that, you know, you love the Lord and you care for His testimony, then parang ang weird na ipagsabay kasi nasisira yung testimony ng Panginoon. Oo nga. Sabi ko, ni-remove ako sa group chat. Oh, wow. Ni-remove ka. Yes, wala man lang Oh, wow. pag-debunk, ni-remove ako. So dun Ikaw pa ang ni-remove. Oh Yeah. my God. And ano namin yun, group chat namin yun sa mga mga nasa training. Yeah. Parang batch namin yun sa training eh. That's sad because ang ginagawa nila is they're trying to actually create the echo chamber. Not allowing a different opinion. Yeah. Wala ka namang minura, wala ka sinabi, yes, you just yes. disagreed with the opinion, tapos tinanggal ka sa group chat. Okay. Yeah, tinanggal ako sa group chat and then actually may kasama din tayo sa group chat na yon, concerned siya. So, sinend niya sa akin yung screenshot kung paano sila nagtawanan after ako ma-remove. Wow, okay. So, I was really, I don't know, maybe at first I was hurt, but that also gave me the clarity na okay, kung kayo na mga nagsiserve ay openly supporting Duterte, then I will also openly Yes. resist. So, dun ako nakapag-decide. Pero even then, hindi ako talaga nagme-make ng videos. Ano lang, text lang sa... Gusto ko yung mga short text sa Facebook eh. Yep. As black yung background. Yep. Gusto ko yun. Doon pa lang ako nag-start. And then ayun na nga, kahit nung pumanaw na si Eman Atienza, yung mga comments like, yan ang nangyayari sa inyo kapag kinalaban nyo si Duterte. Wow, Those are- ganun yung mga comments. Yes, there was this creator, I forgot her name. Sabi niya, ate, I hope masaya ka na ngayon. Yan ang nangyayari kapag minamak nyo si Duterte. Wow. So, Nakakagulat yung ganung pag-iisip. yes. So, I decided to debunk that video at dun na nag-start. I see. Okay. What's interesting for me is sinabi mo nga, marami sa mga kasama mo sa church. Anong church to, if you don't mind? Can you say it, the church? Or Yeah, actually wala kaming specific name. hindi din parang na... ano siya, we're Christians, pero yeah. So, well, outside, we are called the Lord's Recovery. Pero, hindi siya parang in every city,
may parang kung halimbawa sa Pasig, church in Pasig, Oo nga, kung sa QC, church in Right, QC. But I have nothing against a church. Yes. Just, naging ano ko lang siya. This is for the members. Yeah, exactly. No. At sakang interesting doon sinabi mo, no, is that that's a common theme with a lot of Filipinos na religious daw. Marami ako nakikita mga ganon na pag tinignan mo yung mga profile nila, religious sila. Tapos maka-Diyos daw. Pero in the very same breath, maka-Diyos sila, they are blindly supporting Duterte. And I say Exactly. blindly because yun na nga, hindi nagtutugma yung dalawa. You're saying you love, Jesus Christ and all of that and God, and then you have a president, former president, who would swear against God. Minumura Yes. niya ang Diyos. And Exactly. you're okay with that? I mean, how strong is your spirituality na okay ka minumura tapos susuporta mo pa yung nagmumura sa Diyos mo? Exactly. Actually, more than being anti-Duterte, kasi 'di ba, mga DDS tawag sa atin anti-Duterte. Oo nga eh. Actually, for me wala nga sa puso ko, walang space si Duterte sa puso ko, not even hate. Yeah. So, okay, sige, kung sa tingin nila anti-Duterte ako, it's really that I love my God more. Yeah. Oh, yeah. That's a good point. My coming out as anti-Duterte is my way of declaring that I love my God and that I want to stand by, if you live Christ, that's dapat na-express din siya sa living mo. Yes. And this is, kasi yung burden ko kasi is, to my fellow Christians din, na naaano ako naaalibadbaran ako na, alam mo, nasasaktan din. Maliban sa word na irita, nasasaktan din ako that, these are the people who would praise the Lord in the meetings. Yes. But at the same time, they would also praise their Lord Digong na minura ang Diyos. Like, how come? Yeah. This God has, kasi actually I have my personal testimony din This God has really, saved me. This God rescued me. So parang hindi ko talaga matanggap na suportado ng kapwa ko Kristiyano yung ganong klaseng tao. So, dahil ba dito, kumusta? Kasama ka pa ba doon sa congregation? Yes, I still do. Nakikita pa rin kayo? Yes, I still do. Kasi for me, I have nothing against the church. Yeah. And I still have to, I am there because it's between me and the Lord. It's my Yes. relationship, it's my relationship with the Lord. So, kahit pa may mga brothers and sisters na pro-Duterte, naniniwala pa din ako na, when we come together, I still pray. I still pray for them. Naniniwala ako na, the Lord can touch them still. Yes. As I keep doing this. Yes. Kasi sometimes ako naman naniniwala ako yung style mo is effective kasi sometimes yun ang kailangan marinig ng tao. Yung may pagka-harsh yung mga banat mo yung almost hindi kasi ako ganun bumanat. Ako kasi I'm more of ito yung points. Yung banat mo pinapanood ko although it's in Bisaya, I kind of get what you're saying. So I was like, oh, tapang ng banat niya, talagang medyo mocking sometimes, a little bit ganun siguro mga Bisaya, no? Mas ganun ba sila? I hindi ko alam, but for most households that I know, ganun kami pinalaki. Like even our parents would tell us those things. For example, danghag lang ng dagway niyo. Something like, tatanga-tanga yung mukha mo. Ganun harsh magsalita. Harsh sila magsalita. But for us kasi hindi kami Normal yun. nasasaktan Parang, yeah. Pero alam mo, wala naman akong issue kung yung harshness I find that interesting. It's a cultural difference. Pero, I hear kasi sometimes mga ibang mga taga Mindanao will say na yan ang problema sa inyong mga taga Luzon Yan kayo sobra kayong sensitive hindi naiintindihan May point naman sila. Pero I think hindi to the point na yun na nga, mga jokes ni Duterte is rape jokes. Yes. She jokes about killing people. Yeah, we don't do that. Hindi yan part ng kultura namin. Okay, so hindi nga, okay. Hindi. Like, yun nga, pag may magsasabi nga lang sa'yo na, kahit sa Bisaya pa yan, magbabanta sa'yo, you cannot treat that as a joke. Magpapablatter ka na. Okay. So ganun din, Oo. So tingin mo, bakit kaya sa Mindanao nga, parang nakikita ko na
60% parang ganun, ano, still are supporting Sara Duterte. Even amidst, and even the Dutertes in general, even amidst all the allegations sa lumalabas sa may matibay naman na ebidensya. Ano tingin mo yung yung difference noon na bakit hindi sila, hindi ko alam bakit bakit hindi parang hindi ba nila narinig yung balita, hindi ba nila nababasa yung mga nangyayari, being all from Jensen? Well, para kasi sa akin, number one, mga nakakulong sa echo chamber. Yes, may mga balita, pero na-demonize kasi masyado ni Duterte yung mainstream eh. Oo nga eh. So, kahit may balita, may naratibo kasi, nangingibabaw pa rin yung naratibo na, sinisiraan lang yan. Yun, palaging ganon. Oo, parang, kumbaga, political persecution, ganon. Oo. Pero, naniniwala pa din ako na ngayon, mas marami ng hindi naniniwala. We're actually breaking the echo chambers. We are. Okay. Kasi, yung ate ko sa UK, she's in the UK right now, and naging din siya, naging active din siya, naging mapagmasid na siya ngayon sa politika because because I've been starting this. So, siya, magandang actually maganda yung testimony niya kasi nung nakita niya yung mga videos ko, talagang na-shock siya, as in na-shock. Like, love, I did not know that he said these things. Are you serious? Sarili mong kapatid? Hindi niya alam. Was she a Duterte supporter ba before? Well, she was, hindi naman talaga supporter ba, she was one of those na proud na naging presidente si Duterte. Hindi naman siya, hindi siya political person Yes, Kasi, oo. she's so far away. Wala siyang pakialam actually sa politika ng Pilipinas. Ngayon lang, nung nakita niya na yung mga videos ko. Okay. So, and then, sabi niya, hindi ko alam to. Kasi, yung mga nakikita niya daw sa circle niya, ng mga DDS din, mga magagandang balita naman daw kasi. Mga nakaka-proud, ganon. Sabi ko, ate, nasa echo chamber kaya ata. Pero simula nung wina-watch niya na daw yung videos ko, marami na din siyang nakikita ng mga narratives from us. From at least a different perspective. Yeah, oo. from my friends. Kasi di ba, Yeah. pag connected sa akin, nagsho-show din sa kanya. So, love, I did not know na sinabi niya to. Sinabi niya, Wow. hindi niya alam. And then, pinasa niya sa friend niya. Good, okay. And then, may isa pa na hindi niya actually pinasahan, pero nakita niya, friend niya yun, alam niya na DDS daw talaga yun. Like, hindi na nga siya nakikipag-away doon kasi parang, kumbaga, don't argue with her kasi DDS talaga yan. May may pinost daw na video ko, pero siya, ewan ko kung hindi niya daw pinasahan yun eh. Video ko, shinare niya. Tapos sabi niya, from now on, hindi na daw siya DDS. Oh, wow. Yeah, so I was like, so she was telling me, love, I think, you're doing something really meaningful. So sabi ko, talaga ba? Yeah. So sabi niya, oo, kasi ako nga, hindi ko alam tong mga sinabi niya. Good. Alam mo, naniniwala nga ako that there's a part of me, I'm not religious, I would say more spiritual, pero naniniwala ako that we're doing God's work. And I'm not trying to be righteous, by the way. Yeah, I'm not saying that na parang kami lang yung tama. Ang punto ko lang kasi is, kaya nga ako tinatawag ako, like we're all called anti-DDS. Anti-Duterte. I'm not anti-Duterte. Alam mo, I'm anti-anyone na mamamatay tao. Exactly. Period. Ano pang pangalan lagay mo dyan? Kung ikaw ay mamamatay tao, abusado, pinagmamalaki mo pa na pumamatay ka ng tao, at mahilig ka mang-rape. Exactly. Okay. Yun I mean, sa akin kasi yung mga nagsasabi na ba't ganun ka kay Duterte? Kasi pag isang tao, lahat na lumalabas sa bibig niya ay pagpatay, pagre-rape. Exactly. Yan ang palagi nasa utak niya. Yes, Can you yes. imagine your mind is consumed by that? Yes. And proud pa siya. And proud pa. Yung buong pamilya niya, unfortunately, ganun lumaki. Yeah. Kaya pati si Sarah, very violent. Yeah. Diba? Yeah. And they only know violence. Si Pulong is very violent. Yes. I mean, how many times have we seen videos of him? Yun, may lumabas yung gusto niyang saksakan yung isang tao dahil lang hindi napagbigyan yung bodyguard niya, hindi binigyan ng babae ng isang bugaw. Exactly. Gusto niyang patayin. Tapos yung mga Duterte supporters, sasabihin nila na, bugaw yun eh. Sandali lang. Si Pulong may hawak ng panaksak. Ang issue mo, bugaw yun? Diba? kaya hindi ko alam there's a part of me. There is hope. Kaya I'm so interested for my audience to get to know you. Kasi nga, sabi ko hindi pala lahat ng taga Mindanao
ay DDS? Hindi. Marami ding hindi. I believe na marami talaga. Actually, marami. After ng mga series of videos ko, sobrang daming nag-reach out. Kahit sa TikTok videos ko, maraming comments doon na Bisaya pero hindi DDS. Wow, okay. Bisaya ako pero hindi DDS. And Oo. then they even taga ganitong lugar pero hindi DDS, ganon. So, para siyang naging, movement. Okay. And may mga kaibigan din ako sa Davao actually na hindi DDS. Although they started with believing in Duterte before he ran for president. May isa akong kaibigan, nakita ko to eh. She believed in Duterte, pero as soon as nag-umpisa nga yung campaign, tapos narinig niya yung mga yun, she literally said, I'm not voting for him. Yes. And then, ang dami nag-add sa kanya, ang dami nag-bash. She was one of the first na nagsalita in Davao pa. Yeah. Kaya sabi ko, so ang nangyayari dito, tingin ko ay people, I think, do you believe na people just want to belong kasi ayaw nila yung kumukontra? Posible. Dahil ayaw mo na, especially mga chat group, ganun. Pag may sinasabing isa, parang iba nagkikringe pero walang gusto magsalita. Yes. Pag ikaw yung nagsalita, then ikaw yung ibabash. Diba? Posible. And then, iba kasi yung, the culture within the DDS kasi. Sa atin, we can actually freely disagree. Yes. And we're fine. Yes. Pero sa kanila kasi, when you disagree, well, not Personal all of na. them, kasi may mga DDS din ako na kakilala. Well, siguro hindi ko sila matatawag na DDS, baka DS lang, Duterte supporter. Kasi pag DDS for me, talagang Extreme aggressive, yan eh. extreme, diehard nga eh. Yeah. So, anyway, pag DDS kasi, very aggressive sila. Yeah. Pag may sinabi kang, hindi swak sa naratibo nila, they would attack you. Yeah. Sasabihin, pangit ka. Yes, oo nga eh. Parang, Ang cute. oo nga eh. Parang, yun lang ang kaya mo. Ano ba naman to? Ang galing mo magdebate. Hindi punto yung dinedebate eh. Yung pag-iinsulto na lang, galing mo naman. Yeah. Parang, Pero cute pa nga yun eh. Cute Pero eh. pero may iba talaga, they really spend extra effort to go to your messages and give you death threats. yes, oo. Diba? I'm gonna consult na nga a lawyer. Gusto ko talagang i-post yung mga yan kung pwede. Pwede ba i-post yun? Hindi ko alam eh. Pero I wanna do that kasi I think some of these people need to be called out in public eh. Kasi yung ugaling ganyan, napakasama. At saka, Yeah. And you see, they have their photos of their families Yun. sa profile picture. Tapos ganyan pala sila magsalita. Grabe. alam mo, yun. So kung nanonood ka at isa ka sa mga yun, pag-isipan mo yung state of mind mo na ganyan ka magsalita, tapos may pamilya ka, parang hindi mo ba naintindihan gaano kalalain? Yes. Marami akong mga viewers na Duterte supporters. Yeah. Some of them I would see on my live stream. Pero may natutunan sila sa akin eh. Huwag kang mag-insulto. I will actually read your comment. Give me a Yes. point, I'll actually talk to you. At yung iba, umaayos naman. Yeah. Meron naman. That's really good. Kasi naniniwala naman ako na lahat naman tayo, whether you're DDS or whoever you're supporting, I think we all have a common ground. Gusto naman natin lahat ng kapayapaan. Exactly. Ang pinagkaiba lang, tingin ko, ay yung mga sumusuporta kay Duterte, gusto nila makamit yung kapayapaan sa pamamagitan ng Dahas. pagpatay. Yes. Parang, what the heck is wrong with you? Yeah. Yung logic nila na, Actually, may nakausap din ako na college friend ko siya eh. So, sinabi ko sa kanya, I tried to reason with him. Sabi niya, hindi naman kasi yung mga rape jokes ni Duterte at yung mga pagpatay niya ang sinusuportahan ko tungkol sa kanya. ano yung sinusuportahan niya? I'm so curious. Drum roll, please. So, ayun, hindi naman daw yon mga nagawa niya daw sa war on drugs. Sabi ko, yun nga, it involves killing. Oo nga, you're proud of that? You Tapos, support that? Tapos, yun, mga palusot nila na hindi naman daw siyang directly nag-trigger ng gun. So, it's a long conversation. I agree. May dalawa, I find there's two camps in the Duterte supporters. Yung isa, they're saying siya yung pumatay. Meaning, in order nga yun. Exactly. And I agree with that. Yeah. Yun yung isa. Yung isa naman, hindi naman eh. Ginawa lang niya yun para yung mga drug addicts at mga drug nagpapatayan sa isa't isa at tama lang yun. So, ang sinasabi mo, nagkaroon ng lawlessness. You Yeah. agree with lawlessness. Oh, hindi. Oh, so what do you agree? Then, you see, nagkakaroon sila ng cognitive dissonance. Yes. Na naiinis na sila and then they get frustrated and you're like, but why are you frustrated? I'm just asking questions. I actually met somebody na
Christian from Iligan City. Wow, I've been to Iligan. Nag-aral ako doon ng first semester sa MSU IIT. Oh, wow, teka. Kasi ito ay may-ari ng isang eskwelahan doon. Oh, I don't know if that's a school or not, but Chongwa. I don't wanna say which. Oh, I'm which sure there are school? several schools. I don't wanna out anyone kasi Okay. hindi naman yun yung purpose ng kwento. Ang purpose ko lang ay mabait siya, mahinahon, may pamilya, maayos ang negosyo. Tapos nalaman ko na sobrang supportive siya kay Duterte. Tinanong ko bakit, sabi niya, kasi ngayon dahil sa kanya tahimik, wala ng mga krimen nangyayari sa lugar ko. Tinanong ko, may nangyayari ba dating krimen? Wala naman daw. May nakakita ka na ba mismo ng krimen? Wala. Ngayon ba may krimen na ngayon na nasa panahon tayo ni BBM? Wala naman daw. So anong sinasabi mo? Sabi ko, kasi ang nakikita ko dito is there's a perception of crime that's not really happening to them, pero they have this perception Yes. that the drug addicts are raping everyone, Yeah. which is the farthest from the truth. Right. Maraming rapists dyan na hindi drug addict. Yes, kung talagang manyakis ka at Hindi mo kailangan ng droga. Hindi mo kailangan ng droga. Talagang rapist ka lang talaga. Saka marami mga pumapatay ng tao na hindi drug addict Yes. din. Maraming mga serial killers who are actually living a normal life, mas normal pa sa'yo at sa... Oo, yung isa nga nasa ICC ngayon eh. Yes. Hindi, totoo. Yeah. I really consider Duterte a serial killer. Because exactly. he loves to kill. He loves... Yeah. You listen to his language. Yeah. Talagang hinahanap niya yung Yes. pagpatay. Meron siya. Kumbaga, kung di yan naging presidente, naging serial killer yan. Yeah. He's Nakahanap lang thirsty siya ng for blood. palusot. Oo. Yeah. Tapos yun ang masama dito, sinusuportahan pa. Yes. Yung sige, go, pumatay ka pa. Yes. Tanong ko sa mga nanonood ng mga Duterte supporters, yan ba ang gusto nyo? Yan ba talaga sinasabi nyo na, sige, go, pumatay pa kayo ng tao. Gusto pa nyo pumatay ng tao ang mga Duterte? Yung ba ang sinasabi nyo, sinusuportahan nyo? Kasi yun ang lumalabas ngayon, kaya nila gusto iboto si Sara Duterte. Narinig mo yung mga sigaw nila? Yeah. Maghiganti kayo! Uh-huh. Patayin ang mga kalaban! Yes. Ipakulong yung mga yan! Lahat na, basta gumanti kayo sa mga kalaban ng mga DDS. Do you hear yourself? Yun ang problem eh. Yeah. How do we combat that? Fight disinformation. Oo, pero ano yung tingin mo masasabi natin o magagawa natin para maniwala ang mga sumusuporta sa kanila sa katotohanan na hindi nila nakikita? Kasi sasabihin nila tayo yung bulag eh. Oo. Yeah. So hindi ko maintindihan yun eh. Pero actually ngayon, kasi may mga nangyayari din na mga patayan, especially in our hometown sa Jensan. Actually, nagkakagulo ang mga tao ngayon sa Jensan specifically. I know this happens din sa other cities, pero mas i-highlight ko yung sa Jensan kasi marami sa mga circles ko ang talagang nagrereklamo na maraming gun shootings ang nagaganap sa Jensan. And nagrereklamo sila sa LGU. And these are the same people na gina-justify yung EJ case before. Pero ngayon, sumisigaw na sila ng hustisya. And there were even victims na Duterte supporter. Wow. Yeah, so I was like, yun nga, sabi ko sa isang post ko na, eto yung mga tao na pati yung mga nadamay sa EJK, minamock nila eh. Pati yung, di ba si Micah Ulpina, yung 3 years old na nadamay. Yeah. Pati yun. They even mock her memory. Yeah, di ba sa... 3-year-old? Yes. How do you mock the memory of a 3-year-old? I have this friend. Dati, hindi ko siya... I still maintain my respect to him kahit na DDS siya. Kasi okay kami pag nag-uusap eh. And sometimes I even defend him sa mga forums or mga discussions. Kasi may respeto kumbaga kahit na DDS, may respeto sa mga discussions online. So, pero nung nakita ko yung post niya na, kasi diba sa Senate, may museo ng Pag-asa, yung sa Paghilom. Yes. Dinisplay yung t-shirt ni Micah Ulpina. Okay. Yung may butas na t-shirt kasi 'di ba na, sa bala. Oo. So dinisplay yun, pinalitan nila ng Saint Kian. Oh, wow. Oo. Yun, that's one thing. Pero yung mismong display na t-shirt ni Micah, ginawang meme, sabi, merch. Parang merch daw 'yon. Pamay naman, so tawanan sila doon. Merch daw 'yon. Wow. So talagang nanginig ako sa galit. Kasi,
how can you? Tapos eto pa yung kaibigan ko na may kapamilyang rape victim. Oh, wow. Okay. So talagang nanginig ako sa galit na how can you? Parang paano mo nagagawa yan na ikaw mismo may kapamilya kang, biktima ng kagimbal-gimbal na krimen. Tapos, so talagang I gave up on him. Ako naman, inisip ko kung may mga kaibigan akong DDS. Siguro, kung meron, di sila makikipagdebate sa akin. Yeah. Tahimik kasi So, alam nila malakas ang boses ko. Yun nga. So sa tanong na paano ba natin maipapakita sa kanila, I don't really know. I think there's no formula eh. Yeah. Sometimes it's the universe that arranges things to let them see. Yeah. Kung ano yung pinaglalaban nyo noon, malamang yan yung bubulaga sa pintuan nyo. Wow. Okay. Ako naman tingin ko kasi tama ka doon na there will be one thing na biglang matatauhan sila. But it's different for everyone. Yeah, it's so, different for everyone. tayo, what we can do lang is keep sharing Yes. information. Keep sharing and creating the Yes. awareness. Hoping na makakarating siya sa Oo, tamang tao. sa tamang oras, ganun. At nakikita naman natin na kahit naman sa akin nakikita ko nga na may mga dating sumusuporta kay Duterte na nagme-message sa akin na hindi na daw. Yes, oo. And that gives me hope. Yes. Na bumabalik ang humanity sa ating mga kababayan. Kasi yun ang nawawala na ngayon na parang nasira yung ating moral fiber. Exactly. Napanood mo ba yung ICC hearing? Yes po. Grabe. Hindi nga lang in full kasi ang haba nun. Mahaba. Pero yeah, I'm taking time to review. Hanggang Yeah. day 2 lang ako eh. Ay, no, day 2 pa lang naman. Wala pa day 3. Wala pang day 3? Wala pa day Okay. 3. Oh, pero yung day 1 and Oh. day 2, wow, yung day 1, ang lala. Grabe, nung I was watching, I know the crimes. Yeah. But when you hear it, Yeah. tapos in yung buo, yung pag-explain, Yes. bigat. Oo. And do you believe may mga nanonood na supporters ni Duterte na suddenly parang, wow, malala pala to I believe. Meron din, ano? Kasi most of us talagang hindi naman nakatutok sa television eh. So pag nakinig sila, some of them might actually be shocked. Kahit yung ate ko, na-shock Oo nga talaga eh. siya. Sabi niya, nanood daw siya pero i-replay niya lang daw kasi ina-absorb niya pa daw. Talagang hindi niya, nahihiya daw siya sa sarili niya for actually supporting him. Okay, yeah. And alam mo, again, para sa akin, hindi naman natin kinakalaban ang mga supporters ni Duterte. Hindi sila yung kalaban eh. Yes, hindi sila. Actually, sila ang isa sa mga pinaglalaban natin. Yes, exactly. They're part of this fight. Yes. Kasi yung laban na to ay para sa ating bansa. Exactly. Para sa ating lahat. Para mabalik yung moral integrity natin. At para umayos yung kalagayan nating lahat. Exactly. Hindi lang parang itong kampo. Ang ayoko sa ginawa kasi ni Duterte, pinaghiwalay-hiwalay Yes, tayo eh. never. Ginawang us against them eh. Exactly. Never ko nakita yung bansang Pilipinas na as divided as this. Before 2016, may elections, diba? Yes. May elections. Pero after that, we go back to our normal lives. Yeah. Hindi tayo, kumbaga, nagjojombagan. Ano yun? Jombagan? Ano yun? Ay, hindi tayo nagsusuntukan Okay. just to protect the family names that we love. Yes. Pero sa 2016 talaga nakita ko yung polarization, Yeah, yung sobrang yung pagka-divide at saka yung away na the Imperial Manila Yeah, versus Imperial Bisaya. May ganun. Versus Mindanao. Parang, Parang alam mo, nalungkot nga ako doon kasi I love the whole Philippines. Yes. And ako, I know that may mga pagkukulang ang ating gobyerno. Hindi lang sa Mindanao, sa buong Pilipinas, malaki ang pagkukulang. right. Pero hindi natin matutulungan ng isa't isa pag yung mga calls for secession ng Mindanao. Exactly. I feel bad kung matuloy yun, Oo. And not for me, but for all the people down south, that yung mga nagtatawag nun are not doing it for the benefit of Mindanaoans. Exactly. Ginagawa nila para sa sariling interes para Right. masakop nila yung region na yon. At honestly, tingin ko nga, alam mo tingin ko ang gustong gumawa nun? China.
Yeah. Kasi pag nahiwalay yun, Yeah. kukunin ng China yun. Exactly. Kaya sila yung propaganda na nagkakalat Yeah. Right now, Lovely, parang napansin ko, dumadami ang mga kumakalat na fake news, Right. propaganda. Lately, this last week, Yes. Mm-mm. anong tingin mo? Bakit lumalala yung pagkakalat ng propaganda? Very intense nung last few days Ang daming fake news na kumalat Anong mo doon? Anong tingin mo sa nangyayari doon? And ano yung Fake news regarding, kasi marami from all sides. From well, mga fake news from China or fake news from from ako lang maybe I'm in an echo chamber, but nakikita ko fake news are all coming from the Duterte side. Yes. I mean, am I wrong? I don't think I see all sides, and I actually listen to some vloggers na supporters ni Duterte. Yung medyo matitino. Merong isa o dalawa akong parang, hindi pa naman ganun kalala itong mga to. Pero nakita ko to na parang yung fake news ay primarily galing from China Yeah. and the Dutertes. So wait a minute, bakit parang lagi doon ang gagaling? Yeah, may echoing, may napapansin ako, parang ine-echo ng mga ng mga DDS trolls, especially hindi nga trolls yung iba yung iba totoong tao talaga. They're echoing the pro-China narratives. Yeah. And then not only the pro-China narratives, may pag-atake din ng mga families ng EJK victims. Well, Yung pa, my God. yeah. They're trying to, ang nakikita ko kasi they're trying to discredit the whole ICC thing Yeah. Kasi malakas yung ebidensya. Sobra. Sobrang lakas ng ebidensya. So what they have to do is discredit the whole thing. By ruining the credibility Exactly. of the ICC, the prosecution, and the witnesses. Exactly. But what was interesting for me, so all of this was coming from all sides. When I say all sides, yung isa, number one, from the ICC itself, yung defense lawyer. Pag napakinggan mo yung kanyang opening statement, it wasn't a legal argument. Exactly. It was an appeal to emotion. Yes. It was, ang daming mga logical fallacies. Yes. Wow. It's really like listening to Sal Panelo in a Yes. British accent. Yes, exactly. Na white. Kaya ako sabi ko, teka lang, hindi naman legal argument yung binibigay mo. Exactly. Tapos sinabi pa niya, sabi niya, mali si BBM, mali ang media, mali ang civil society, mali ang human rights, mali ang lahat mali. Lahat na lang binanggit niya, mali. Ang tama lang daw si Duterte. I'm like, you don't sound like a lawyer. Yeah. You sound like a propaganda machine. Yes, exactly. So, yun yung isa nakita ko. Then, in social media. So parang for me, actually dalawa yung naramdaman ko that time listening to it like, wow, interesting. Parang anong ginagawa mo dyan? Like, huy, ang audience mo dapat yung ICC judges. Bakit parang ang audience mo mga DDS? He was just echoing the same DDS narrative na naririnig natin. But, at the same time, I was happy to see him doing so poorly as a lawyer. Kasi diba, I mean, kahit nga hindi lawyer, marami din sa mga comments makikita, mga ordinaryong tao, pansin nila na, hala, hindi naman pang lawyer yung mga sinasabi ni Kaufman. Parang kahit ordinaryong tao, mararamdaman mo na, hala, sinabi lang din naman yun ng mga DDS. Parang repetition lang. But I was happy because, by doing such a bad job, he's actually mas lalo na yung dinidiin si Duterte. At saka hindi lang yun. Ang nakikita ko ngayon dito ay yung ginagawa niya. Hindi, first of all, matutuloy talaga itong trial na to. Yes. Diba? And if that's all he has as a defense, good luck pagdating sa trial. Exactly. Kung yan pa lang ang pinakita, konti pa lang ang pinakita ng mga prosecution. My God, can you imagine pag nag-umpisa Patikim pa lang yun, patikim pa lang yung foretaste pa lang yun. I want all the supporters of the Duterte to watch the ICC trial. Yeah, right. At subukan yung paglaban yung mga Duterte after this. Subukan mo paglaban si Digong after this. Kasi ang hirap paglaban yun Ang hirap. Ang hirap mismo kasi galing sa bibig ni Duterte. Kaya nga sinasabi na lang nila na hindi, sinabi lang naman niya, hindi naman niya ginawa. Yeah. I actually saw this video from, I don't remember her name, pero sabi niya, how come daw, sabi niya, napaka-bad daw ng presentation ng prosecution kasi nag-rely daw heavily on mga rhetorics lang daw ni Duterte. Hindi naman daw yun, parang direct evidence of murder, gano'n.
Sabi ko, Ay, nako. Kasi manood ka lang. Kasi lalabas, I'm telling you, once na makita na yung paper trail, yes. may paper trail yan eh. Kasi chain of command yan. Yeah. The reward money, the plan, Exactly. the system. And, I mean, it's all gonna come Oh, out. patikim pa lang kasi yung Oo. nakikita natin. At malala na. Oh, pero yes. Pero nakakatawa dito, no, yung mga ibang DDS na supporters ni ano, yung mga DDS supporters tulad ni na, I think Sal Panelo ba yun? O, Yeah, sabi niya, good job daw si Kaufman. I think, I'm not sure if it's Sal Panelo or somebody sabi ko, Sal Panelo siya ba yun. yung Yeah, nagsabi siya ng good nagsabi. job? I'm Yes. like, baba nag-standard mo. Oo. Actually, noon pa naman napapansin ko na si Sal sa bagay. Panelo na parang anong pinagsasabi mo dyan? So, pero magaling din niya si Sal Panelo dahil maingat siya. Maingat siya kaya hindi siya nadamay dito eh. So hiniwalay niya yung sarili niya enough. Pero dinedefend niya pero pag makita mo wala siya talaga namang kinalaman sa mukhang wala siyang kinalaman din sa mga pagpatay. nakita mo din yung nire-define niya yung word na kill eh. Si Sal Panelo. Paano niya na-redefine? Sabi niya, when Duterte said, kill, quote unquote, ibig sabihin, I will parang find you even to the ends of the earth. Wow, and ganun. papanagutin ka sa batas. Ganun So, daw ang wow, ibig niyang ganun yung sabihin ng ibig kill. Pwede naman sabihin, papanagutin kita. But kill talaga. So parang, pag si Duterte, iba ang definition ng kill. Pero pag iba magsabi niya, demandahin. Kung ako magsabi kaya niya, sabihin ko, I will kill Toot. Baka mamaya demandahin pa ako na exactly. grade threat. Oo. Pero pag si Duterte, hindi yun ang ibig sabihin nun. Kayo naman, no? Ano ba naman, nakita mo ba yung Webster Dictionary? Ayun nakalagay, May sarili. Find and prosecute. Ang ibig sabihin ng kill. Pag kanin kay Duterte. Everyone else, kill is this definition. Exactly. That's how you know you're a fanatic. Yeah. I also believe, Lovely, that I think one of the biggest problems we have in the Philippines ay marami tayong people that are religious. Now, hear me out. Kayo muna magagalit. Huwag niyo muna akong i-crucify. Ang ibig ko sabihin ay nako-confuse tayo or natuto tayong maniwala sa bagay based on faith because of being very religious. Ang problema, that transcended to our politics where now we start to believe people based on faith rather than facts. I think that's what happened with Duterte. And I think that's what's been happening with our politics. But it just culminated to this point na umabot na sa punto na parang naging Diyos na si Duterte. Na hindi na siya pwedeng magkamali. At yun ang tingin kong problema natin. I don't know if you agree or disagree, or am I wrong with this perception? Well, I partly disagree kasi may iba kasi na sinasabi nila, may mga DDS ako na nakausap na hindi naman daw nila ginagawang Diyos si Digong. Ano lang, kumbaga, they agree. Demigod? Demigod. Ano? Saint? Ano? Feeling ko, hindi sila aware na ginagawa or in denial sila na ginagawa nilang Diyos, but actually from the outside nagiging Diyos na talaga nila si Digong kasi paglantaran ng minumura ng Diyos ay ng ni Digong ang Diyos, pero you still had to defend him, yun na yun eh. Dapat deal breaker na nga yun eh. Pero for them kasi may mga palusot pa sila. Ano kasi daw, yung Diyos na ibig sabihin ni Digong is not the God na the God of the God of Digong is the God of justice daw. But if your God ay ganun? ganun yung mga palusot Grabe, nila. mental gym na. Alam mo, dun magaling sila, mental gymnastics. Sabi nila, if your God ay okay lang na maghasik ng lagim ang mga adik at may mga nare-rape sila, then that God must be stupid. Pero hindi nila ako maloloko sa ganun. Kasi may mga video si Digong na sinabi niya na, he mocked the story of creation. Yeah. He even mocked the Jesus Christ who was crucified on the cross. And that refers to the God of the Christians, right? So it's not this is the God that you believe in. And there is no parang this God, that God in Christianity. Isa lang yan. Isa lang yan. Kaya parang, Huwag niyo ako, pari ang nagsabi niya na. oh my God, pare. Yes, Father Shano ba yun? Oh my gosh. Yeah, he defended Duterte that way. Sabi niya yung God kasi na sinasabi ni Duterte, yun daw yung kung ang God din niyo ay yung ayaw i-punish daw ang mga adik,
then that God must be stupid. Yun daw yung ibig sabihin ni Digong, ay, huwag mo ako pinaglolo ko, Father. Exactly. I mean, para sa akin lang ano bang God ang sinasabi ng paring to? Kasi even Jesus Christ would say, okay, yung like to act in forgiveness, yung mga ganun. Tapos wait, anong God ang pinagsasabi mo? Yes. Ito pa yung isa pang napansin ko. Duterte has never tried to mock the God o yung Si Kibuloy. hindi yun. Sa mga Muslim. Oh. Pustahan tayo pag ginawa niya yun. Then, malalaman natin kasi mga Muslim. Pag makita mo, pag minak mo si Allah o si Muhammad ba yun? Si Allah, yeah. Oh my God, gera yan. O yung Quran, di ba? Yes. Pero Digong's never tried. Yeah. And I'm almost tempted to, sige nga Digong, matapang ka. Sige, gawin mo yan. Tignan natin kung makuha mo pa yung suporta ng mga yun. Yun kasi pinipili din niya yung kaya niya Yeah. At yun yung nakikita kong marunong siya magtimpla kung saan niya babanatan, sinong babanatan at sinong hindi. At dun siya sa mga hindi lumalaban. Ngayon, Lovely, for me, ano tingin mo for 2028? Anong balak mo mangyari moving forward, and how do you plan to be a part of this fight against disinformation and truth? Actually, wala akong balak maliban sa ipagpatuloy kung ano yung nasimulan ko. And I plan to, maging healthy. Maging healthy, of course. Para makapagpatuloy pa sa laban na to. Kasi this is going to be a really long and tedious fight. So, yeah, patuloy lang. And mas lalo akong, kumbaga, na-inspire. Kasi ngayon pa ba ako susuko, marami na sa mga kababayan natin ang, are joining us. Yes. Dati kasi, may mga Bisaya na nananahimik lang. Kasi nga, kumbaga, they feel overwhelmed. Kasi pag nagsabi ka lang ng konti, aatakihin ka, aatakihin pamilya mo, idodox ka, ipopost ka, ganon. Pero now that they're seeing na mas tumatatag tayo at saka mas tumatapang tayo, nabibigyan din sila ng tapang. So, I can see that and I receive a lot of messages and they are, gusto nga din daw nila mag-print ng t-shirt na Bisaya ako pero hindi DDS. Uy, okay yun. Yeah. So, I'm really happy sa mga sa response ng mga kababayan natin from Visayas and Mindanao. Ayun. Yes. Okay, so sige, with that, anong mensahe mo para sa ating mga kababayan down south? Pwede ba mo Bisaya? Please. Better. Ayun, so sa mga igsuon nato din sa Bisaya ug Mindanao, I know nga daghan mo nga dili gyud pabor kay Duterte pero laban lang. Dili mo wa mo nag-inusara. Daghan na ta. So patuloy lang, laban lang kay naami dire. Okay, sino in-address mo doon? Yung mga sumusuporta kay Duterte o yung mga hindi? Or Yung both? mga hindi. Yung mga hindi sumusuporta? Mga hindi sumusuporta na natatakot pero ngayon lumalaban na. So I'm just telling them to keep holding the line. Okay. Kasi marami tayo. And yes, ito naman para sa mga sumusuporta kay Duterte, actually dili kamo ang kalaban. Hindi kayo yung kalaban. Although harsh ko usahay, pero actually na hindi kayo ang personal na inaatake ko, kundi yung paniniwala ni Duterte. Kasi pag-abot sa pagpatay, pag-abot sa mga rape jokes, dili jud ko ganahan ana, and I stand with that. And maski DDS mo, you have to know, at lagi kong sinasabi to, na parte mo sa ako ang ginapaglaban. Parte kayo ng pinaglalaban natin kasi iisang bansa lang naman tayo Wala tayong patutunguhan kung watak-watak tayo. Yun, okay. So, with that, Lovely, salamat sa oras mo. Thank you. At salamat sa laban mo. At salamat sa yung pagiging boses ng mga taga Mindanao, taga Visayas, region, at lahat ng mga Bisaya dyan. Dahil marami kayo at marami tayo. At importante na magsama-sama tayo dito sa laban na to. Para mabalik natin yung moralidad na hinahanap na ating bansa. Kasi we're now at the point sa 2028, depende kung sino manalo, aabot tayo sa totoong kadiliman at kasamaan. Exactly. O kaya, baka magkaroon tayo ng turning point na umayos na ang ating bansa. So, ito na yun
So with that, Lovely, salamat at sa mga Thank viewers you. natin. Salamat din sa pagpapanood nyo. Ngayon kung may mga questions kayo or mga comments tungkol sa mga pinag-usapan natin at para kay Lovely, sulat nyo yan sa comment section sa ibaba. At pag nagugusto mo yung mga ganitong klaseng videos, by the way, please make sure to subscribe to all my social media channels. And subscribe ka na rin sa social media channels ni Lovely. Lovely, ano yung social media mo? Actually, personal Facebook ko, dyan ako nag-post ng mga short text lang. That's Lovely Granada. Pero yung videos ko, binabat ako sa page na La Verite. Hindi ako ang admin nun, pero siya kasi ang nag-start na mag-propagate nung videos ko from TikTok eh. So, and then hindi ko rin masyadong ma-manage from my personal Facebook. So, yeah, La Verite po. Paki-follow. Ayan, salamat sa inyo lahat and sana umayos na tayo and good luck sa atin sa 2028. Ayun.